Isabela Broadcast Center. Himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga proyektong nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan man panig ng mundo. Isabela Broadcast Center, delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado! Magandang oras sa Isabela, Lambak ng Cagayan, Silangang Cordillera, Luzon, Visayas, Mindanao, saan mang panig ng mundo. Muli sumasa inyo ang programang Isabela, Connect ka dito. At kasama nyo pa rin ang inyong resident broadcaster ng Provincial Government of Isabela, Ezekiel Kilang. Nitong nakalipas nga ng mga araw, kapansin-pansin ang pabago-bagong kondisyon ng panahon. At para malaman at malinawan natin kung ano ang lagay nga ba ng ating panahon sa pagkakataong ito, ay makakapanayam ho natin ang Chief Meteorologist ng Pag-asa DOST na nakabase ho sa Tiago Isabela live via Zoom. Walang iba kundi si Chief Meteorologist Ramil Tupil. Sir, magandang oras ho sa inyo. Welcome ho sa Isabela Broadcast Center. Good morning, Sir Ezekiel, at magandang araw din po sa ating mga viewers, lalo na sa lalawigan ng Isabela at sa Region 2. Yes, sir. Anyway, no, sir, maraming salamat. Una sa lahat, no, sa inyong time na ipinakaloob ho dito ho sa aming hong himpilan sa Isabela Broadcast Center. Para nang sa ganun ay maliwanagan, no, at masagot yung mga katanungan ng ating hong mga kababayan, lalong-lalo na yung ating hong mga ka-Isabelenyo. So, sir, marami ho kasi, no, yung mga pagbabago, nandyan ho yung kailangan ho nating alamin, yung status ho ng temperatura, yung sikat ho ng araw, dami ho ng ulap sa kalangitan, galaw ng hangin, dami ho ng patak ng ulan at iba pang nakakaapekto rito. So, sir, unang tanong ho dito, kumusta yung atin hong lagay ho ng panahon? Ano so far yung status ho natin sa ngayon? Sir Ezekiel, sa ngayon ay wala naman po tayong minomonitor na ibang sama ng panahon maliban lamang sa Intertropical Convergence Zone at yung easterlies na nakakaapekto nga po sa ating area dito po sa Northern Luzon. So dahil po dyan na makakaranas pa rin po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may mga pulo-pulong pagulan o pagkilat pagkulog lalo na sa dakong hapon o gabi. At magpapatuloy po ito sa susunod na 3 hanggang 4 na araw yung ganitong weather system na mararanasan. Mga pagkidlat, pagpulog, Sir Ezekiel. So, Sir Ramil, no, with this na weather condition ho natin, kasi hindi lamang ho isang araw kundi mga ilang araw na rin yung ganito hong setup ho, no, o lagay ho ng ating panahon. Hudyat na ho ba ito ng pagtatapos na ho ng panahon ng tag-init or let's say, hudyat na rin ho ba ng pagpasok ng tag-ulan, Sir Ramil? Sir Ezekiel, sa ngayon meron po kaming minomonitor or meron kasi naka-establish na monitoring criteria yung ating pag-asa. Dito po sa western part ng ating bansa, yung mga stations, binabantayan namin ito dito sa kanlurang bahagi. At least 50% ng mga station na iyon ay dapat makaranas ng mga pagulan. At least 5 consecutive days na merong total na 25 millimeters or maaring may mga pagulan pero hindi bababa sa 1 millimeter. So sa ngayon, minomonitor pa rin natin at patuloy na binabantayan nga po itong mga pagulan na ito sa kanlurang bahagi. And then, titignan din natin yung pagpasok ng southwest wind flow or yung west direksyon ng hangin na galing dito sa ating kanlurang bahagi ng bansa. At kinakailangan ma-maintain na may mga southwest wind flow na hangin na mararanasan sa mga area na ito. At yung criteria natin, at least yung araw na 5, tuloy-tuloy yan na may mga pagulan. Sir Ezekiel. Oo. So, kung ma-meet yung 5 days, no, consecutive, Sir Ramil, na tuloy-tuloy ng pagulan, so, isa ho yun sa requirement ng pagpasok na ho ng tag-ulan. So, base ho sa monitoring ho ninyo, pagtaya ho, Sir Ramil,
ito kung init ho ng panahon, hanggang kailan ho mararanasan ho ito kasi meron pa rin usually sa daytime, no, sa morning time, kumbaga, nararanasan pa rin ho some parts, particular dito ho sa Isabela yung maalinsangan o mainit ho na panahon and kapag hapon naman, may mga pagulan. So hanggang kailan ho itong init naman ho ng panahon ho natin, sir? Sir Ezekiel, sa ngayon ay hindi pa po tayo nakakaranas ng mga pagulan or tuloy-tuloy na mga Mm. pagulan at wala pa po tayong onset ng rainy season kaya magpapatuloy yung malinsangan at mainit na panahon na mararanasan sa ating area dito sa Northern Luzon habang hindi pa ito pumasok yung ating rainy season. At yun nga po ay minomonitor namin at anytime this second half of May hanggang first half of June ay posibleng mag-onset ng rainy season, Sir Ezekiel. Oh, okay. So, malinaw sir, no, na with this situation ho ngayon, yung nararanasan ho natin, kasi ang sabi ho ng iba, nako, baka may bagyo or what, bahagi pa rin ho ito ng easterlies and of course, yung localized thunderstorm ho, sir. Yes, Sir Ezekiel. Actually, yung mga pag-ulan po natin ay may kaakibat po na thunderstorm yan at may biglang Mm. pagbuhos ng malalakas na pagulan at may malalakas na hangin. Kaya yung ating mga kababayan pinag-iingat lalo na sa dakong hapon o gabi dahil may posibilidad na ang pamumuo ng buhawi or tornado lalo na dun sa mga areas na naapektuhan ng severe thunderstorm. Sir Ezekiel. Oo. Yes, sir. Sir Ramil, bagamat hindi pa rin naiaalis, no, itong panahon ho ng tag-init ho natin. Although karamihan, sabi ho nila, summer season, although wala ho tayong summer season, panahon ho ng tag-init. May mga pagkakataon na, or may pagkakataon ho ba, Sir Ramil, na kahit tag-init, ay may mga nabubuong mga sama ng panahon o bagyo na nakakaapekto ho sa ating bansa. So far, kumusta ho ba yung monitoring ho ninyo sa labas ho ng Philippine Area of Responsibility ho natin, Sir Ramil? As of today, Sir Ezekiel, wala pa po tayong nakikitang sama ng panahon or pamumuo ng mga low pressure areas. Pero may posibilidad na dito sa area po na nasasakupan po ng Intertropical Convergence Zone or yung naapektuhan nito, lalo na sa Mindanao, may Mm. posibilidad na maaring may mabuo sa mga susunod na araw. Kaya kailangan po natin bantayan ito or i-monitor, Sir Ezekiel. Oh, anyway, sige. Sir Ramil, yung mga farmers ho natin, I think 2 or 3 days na may mga pag-ulan, although hindi naman ho parang pangkalahatan kasi scattered rain. When we say scattered rain ho, sir, no? Some areas lang ho talaga inuulan, yung iba naman, hindi. Yung iba, parang gusto na ho nilang magtanim ho, no, ng mais. Yung iba, kakaroon na ho yung tinatawag ho nating land preparation. Kailan ho ba, natatry ho ba ninyo kung anong eksaktong parang buwan talaga safe na pwede nang magtanim yung atin hong mga farmers? Although nababanggit ho ninyo kanina na yung onset ho ng tag-ulan, maybe it's second week of June, Sir Ramil? Sir Ezekiel, yung ating mga farmers sa ngayon po ay dapat ma-monitor nila yung kanilang mga nararanasan na mga pagulan. At least kung merong 5 consecutive days na kung ang tansya nila ay more than 50 millimeters yung kanilang mga pagulan sa kanilang mga lugar, possible na magtanim. Pero doon sa mga lugar na hindi pa po nakakaranas ng tuloy-tuloy ng mga pagulan, at least 5 consecutive days na malalakas, siguro mag-monitor muna tayo or magantay sa pagpasok ng tagulan dahil sa ngayon po ay nasa normal naman yung onset ng ating rainy season ngayong 2025. Ang ibig sabihin, nasa pagitan ng second half ng May hanggang first half ng June yung pagpasok ng tagulan. Sir Executive. Oh, okay. So medyo kahit papaano makakahinga na rin ho Sir Ramil yung ating hong mga kababayan mula ho sa matinding init ng panahon, malinsangang panahon. Sa pagtaya ho ba ninyo sir, when it comes sa temperatura ho pala, bago ho yung onset ho no ng tag-ulan, kumusta ho ba yung pagtaya ho naman natin when it comes sa temperatura ho natin sir?
Sir Exekiel, yung ating forecast ngayong buwan ng May, ang area Mm-mm. po ng Northern Luzon ay posibleng makaranas ng pinakamataas na temperatura na aabot sa 39.3 degrees Celsius. At pagdating ng June ay maaaring maaabot yan ng 39.4 degrees Celsius. At yung ating heat index, actually nakapagtala na po tayo ng pinakamataas so far sa Isabela na umabot ng 45 degrees Celsius at nangyari nga po yan noong May 6. So possible na sa mga susunod na araw hanggat hindi pa pumasok yung ating rainy season ay maaaring makaranas pa rin po tayo ng matataas na heat index sa area po ng Northern Luzon, lalo na sa Cagayan Valley, Sir Ezekiel. Oo. Sir, nitong mga nakalipas ho na araw, tanungin ko na rin ho, no, meron ho kasing buhawi, no? I don't know kung tama ho ba yung term ho na yon, na tumama dyan ho sa may bahagi ng Kawayan City. May mga ilang kabahayan ho yung nasira. So ano hong paliwanag ho dito ho, sir, sa nangyari hong insidente doon ho sa Kawayan City, Isabela? Sir Ezekiel, yung ating mga thunderstorm kasi merong mga formations yan ng mga cumulonimbus clouds. Ito po Mm. yung mga nagdudulot ng malalakas na mga pag-ulan at malalakas na bugso ng hangin. At kung yung mga areas po ay nakakaranas ng severe thunderstorm, possible na merong mga formations ng mga tornado doon sa mga cloud base natin na mga cumulonimbus clouds. At hindi naman ito nagtatagal, subalit panandalian lamang. Pero kailangan pa rin mag-ingat yung ating mga kababayan, lalo na pagka makaranas na po sila ng malalakas na bugso ng hangin, yung biglang pagbugso ng malakas na hangin. Kaya kailangan pong maging handa sa mga panahon na yan, bumisikil, dahil possible na may mga mabubuo na buhawi or tornado sa kanilang mga lugar, bumisikil. Or Sir Ezekiel. Gaano naman ka-frequent? Madalas ho ba usually itong nararanasan kapag mga ganitong panahon ho, sir? Sir Ezekiel, yung mga thunderstorm natin ay halos madalas po yan, lalo na sa Mm. dakong hapon o gabi. At posibleng makaranas ng mga pamumuo nga po ng tornado doon sa mga lugar na mayroong mga severe thunderstorm, Sir Ezekiel. Okay, at least no, malinaw. Kasi sabi ho ng iba, nako, baka may bagyo na pumasok, hindi lang na monitor. At least, kahit pa paano, na naipaliwanag. Sir Ramil, maraming salamat sa inyong hong time. Siguro, ibibigay ko ho yung pagkakataong ito para magbigay ng mensahe sa ating hong mga kababayan. Lalong-lalo na ho talaga yung mga farmers ho natin na talagang gusto na ho nilang magtanim. Parang sabi nga ho nila, naku, hudyat na ata ito para tayo magtanim na dahil ilang araw na rin hong umuulan, lalong-lalo na kapag hapon. Ano hong mensahe ho ninyo, Sir Ramil? Sir Ezekiel, sa ngayon po ay patuloy pa rin natin minomonitor yung mga pag-ulan dito sa ating area sa Northern Luzon at nagbibigay po tayo ng rainfall warning sa ating mga bayan or thunderstorm warning. Kaya kailangan po nilang i-monitor ito para makapaghanda po tayo. Dahil meron pong mga delikadong epekto po nitong mga thunderstorm sa atin, lalo na sa ating mga farmers, yung mga nasa bukid at dun sa ating mga kababayan na nasa labas ng ating kabahayan during thunderstorm. So dapat pagka meron na po tayong mga pagkidlat at pagpulog na nararanasan ay kailangan pong pumasok na po tayo sa ating mga kabahayan at iwasan po natin gumamit ng mga appliances during thunderstorm, lalo na pagka may mga pagkidlat. At kung kayo po ay nasa labas, iwasan pong sumilong sa mga ilalim ng mga puno or mga kubo sa mga isolated areas at iwasan ding nasa bodies of water dahil ito po ay good conductor ng electricity na maaring magiging epekto po ng pagkidlat sa kanilang mga lugar. At kung sakali pong hindi maiwasan na maapektuhan na nga po sila ng thunderstorm at nasa labas sila at naabutan, kailangan pong magmatsyag po tayo ay huwag po tayong masyadong itaas yung ating mga payong or kung gumagamit po tayo ng payong, kailangan pong mas mababa po tayo dun sa mga objects or nasa paligid po sa paligid po natin para hindi po natin uh, maranasan yung epekto ng biglaang pagkidlat na kung saan po ito ay tumatama sa mga matataas na bagay. At doon sa ating mga farmers na nakakaranas po ng mga pagulan, kailangan po natin obserbahan, kagaya na nabanggit natin kanina, sunod-sunod na at least 5 days na tuloy-tuloy ng mga pagulan
Kaya hintayin po natin yung onset ng rainy season kung hindi pa natin naranasan yung mga pag-ulan na ito bago po tayo magtanim sa ating mga lugar. Yun lamang, Sir Ezekiel, at muli magandang umaga po sa ating mga viewers at listeners ng iyong programa. Maraming salamat, Sir Ramil Topil, ang ating Chief Meteorologist ng Pag-asa DOS na nakabase ho sa Etiagua, Isabela. At yan nga ho mga ka-Isabelenyo, dito na ho nagtatapos ang unang pagsasaimpapawid ng ating programang Isabela Connect Ka Dito. Maraming salamat sa lahat ng mga tumutok. Abangan ang susunod pang episode tuwing Martes at Biyernes sa parehong oras at parehong programa. Huwag din kalimutang i-like at i-follow ang ating Facebook page, Isabela PIO, upang maiwasan ang anumang fake news at manatiling updated sa mga mahalagang impormasyon. Sa ngalan ng aming Provincial Information Officer Attorney Elizabeth Binag at ng Isabela Broadcast Team, ako po ang inyong resident broadcaster ng pamahalang palalawigan ng Isabela, Ezekiel Kilang, na nagsasabing, etam nga na! Isabela Broadcast Center, himpilang tumatalakay sa mga proyekto at serbisyong tunay para sa tao. Hatid ang mga proyektong nag-uugnay sa bawat Isabelenyo saan man panig ng mundo. Isabela Broadcast Center, delivering in-depth, trustworthy, and objective news. Dito ka, konektado.